Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 366. Nang makita ang papasok na tawag na ito, sumilay ang ngiti sa mukha ni Keelan Taylor. Sinulyapan niya si Emily Taylor at mahinahong sinabi, "Gusto kong makipag-deal sa iyo." Deal. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Emily Taylor, tila hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Keelan. Kinuha ni Keelan Taylor ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Maya-maya, may lumabas na larawan sa video call. Sa eksena, tinatapakan ni Colt Kirby si Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay napuno ng dugo at mukhang nakakatakot na bagbog. Nang masaksihan ang ganoong eksena, agad na naging nakakatakot ang mukha ni Emily Taylor. Bigla siyang tumayo at malamig na nagtanong, "Ano ang gagawin mo kay Bobby Aguilar?" Natawa si Keelan Taylor, "Wala lang, gusto lang makipag-trade sa iyo." Si Emily Taylor, na pinipigilan ang kanyang pagkabalisa, ay nagtanong, "Anong uri ng kalakalan?" "Gusto kong isuko mo ang lahat ng kapangyarihang taglay mo." Ngumisi si Keelan Taylor. Kabilang ang 8 Grandmaster na iyon, kasama ang Marquis. Gayun din, dapat mong isuko ang lahat ng karapatan mo sa pamilya Taylor. Sa puntong ito, huminto ng kaunti si Keelan Taylor. He chuckled lightly, "Siyempre, pwede kang tumanggi. Gayunpaman, kung ganoon, maaaring mamatay si Bobby Aguilar, at maaaring hindi na makabalik ang iyong lolo. Ikaw." Namutla sa galit si Emily Taylor, medyo nanginginig ang kanyang maliit na katawan. "Gaanong kasuklam-suklam?" Galit na bulalas ni Emily Taylor. Ngumisi si Keelan Taylor, "Emily, bilang tiyuhin mo, dapat kong sabihin sa iyo, ang mga magagaling ay hindi nag-aalala tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. May mga taong ipinanganak para isakripisyo. Ang lolo ko ang tatay mo, paano mo nasasabi ang ganyang bagay?" Hindi maintindihan ni Emily Taylor. Ang kanyang sariling anak ay talagang pinipigilan ang muling pagkabuhay ng kanyang ama para sa mga karapatan sa loob ng pamilya Taylor. Enough talk. Bibigyan lang kita ng 3 segundo para isaalang-alang. Inilapag ni Keelan Taylor ang telepono sa mesa. Si Colt Kirby sa kabilang panig ay natural na naghihintay sa utos ni Keelan Taylor. 1. Sinimulan ni Keelan Taylor ang countdown. Nang malapit nang sabihin ni Keelan Taylor ang 3, malamig na sinabi ni Emily Taylor, "Sumasang-ayon ako, ano ang gusto mong gawin ko?" Napangiti ng mahina si Keelan Taylor, "Simple lang, makipagtulungan ka lang sa akin, at ililigtas ko ang kanyang buhay." Mabuti. Si Emily Taylor, na pinipigilan ang kanyang galit, ay tumango. Agad na nagbilin si Keelan Taylor, "Pakisabi na lumabas ang lahat ng eksperto sa paligid mo." Ang mga ekspertong ito ay ang asensya na nakuha ni Mike Taylor sa mga nakaraang taon. Sa utos ni Emily Taylor, lumabas sila sa loob ng study room. Lahat sila ay nakatayo sa likuran ni Emily Taylor, tila naghihintay sa kanyang mga tagubilin. Bahagyang sinabi ni Keelan Taylor, "Emily, gusto kong kusang loob silang pumasok sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association." "Ano?" Bumangon si Emily Taylor mula sa kanyang upuan. Galit siyang tumingin kay Keelan Taylor, "Hindi ba ito masyadong marami? Kailangan mo lang sabihin sa akin kung pumayag ka o hindi." Si Keelan Taylor, humihit-hit ng tabako, ay bahagyang nagsalita. Nanatiling tahimik si Emily Taylor saglit. Ang mga taong ito ay maingat na tagumpay ni Mike Taylor at tapat sa pamilya Taylor. "Mukhang nag-aatubili ka." Pinaikit ni Keelan Taylor ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi kay Colt Kirby sa screen, "Colt Kirby, inuutusan kita ngayon, patayin ka agad si Bobby Aguilar at sirain ang kanyang special magic artifact." "Oo, sir." Sigaw ni Colt Kirby sa kabilang side ng tawag. Maghintay. Hindi na nakayanan ni Emily Taylor. Huminga siya ng malalim, lumingon, at tumingin sa siyam na tao sa likuran niya. "Paumanhin, kailangan kitang ilagay sa napakahigpit na lugar," paumanhin ni Emily Taylor. "Kung may pagkakataon, tiyak na ililigtas kita." Halata sa boses ni Emily Taylor ang pagkakasala. Nagpalitan ng tingin ang siyam sa kanila at yumuko, "Miss Taylor, huwag kang humingi ng tawad, kinikilala namin na wala kang kasalanan."
Nang matapos silang magsalita, pumila at yumuko kay Emily Taylor ang siyam na lalaki. Nadurog ang puso ni Emily Taylor sa nakitang iyon, hindi niya makayanang tingnan sila ng diretsyo. Tumawa si Keelan Taylor, pinitik ang kanyang mga daliri, at pumasok ang ilang tao mula sa labas ng silid. Ang mga taong iyon ay kabilang sa Capital City Martial Arts Association. Ang pinuno ay walang iba kundi si Mr. Holmes, na kanilang nakilala sa piging noong nakaraan. Mr. Holmes, please take them away, sabi ni Keelan Taylor na may mahinang ngiti. Bahagyang yumuko si Mr. Holmes, na nagsasabing, kung gusto mo, Mr. Taylor. Nang matapos, lumingon si Mr. Holmes kay Emily Taylor, at sinabing may bahagyang ngiti, Miss Taylor, mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makitang marating ni Bobby Aguilar ang tuktok ng Capital City. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, pinangunahan ni G. Holmes ang grupo palayo sa tirahan ng pamilya Taylor. Nang makaalis na sila, malamig na tumingin si Emily Taylor kay Keelan Taylor, na nagsasabing, maaari mo ba siyang palayain ngayon? Teka lang, kapag nakapasok na sila, natural na pakakawalan ko si Bobby Aguilar, sagot ni Keelan Taylor na may mahinang ngiti. Lumipas ang oras sa minuto at segundo. Pagkatapos ng humigit kumulang kalahating oras, nagpadala ng mensahe si Mr. Holmes. Mr. Taylor, nahuli na namin ang lahat, pagpapalim ni Mr. Holmes sa pamamagitan ng text. Nang makita ang mensahe, isang panunuyaang bumalot sa gilid ng bibig ni Keelan Taylor. Pwede mo ba siyang palayain ngayon? Malamig na tanong ni Emily Taylor. Sumagot ng may banayad ng ngiti, sinabi ni Keelan Taylor, of course. Di nagtagal, nagsalita si Keelan Taylor sa telepono, call Kirby, sirain mo ang kanyang dantian, pagkatapos ay itapon mo siya. Biglang in-end ni Keelan Taylor ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Namutla bigla ang kutis ni Emily Taylor. Nakatayo siya doon na nanginginig sa galit. Keelan Taylor, ikaw, kasuklam-suklam ka. Galit na sigaw ni Emily Taylor. Tugon ni Keelan Taylor na may panunuya, na iligtas ko na siya sa kanyang buhay. Hindi ka pa ba kontento? Pagkasabi nun, tumawa ng malakas si Keelan Taylor at lumabas ng study. Sa pag-aaral, si Emily Taylor ay nakatayong walang laman, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at takot. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Keelan Taylor ang mga bagay-bagay hanggang ngayon. Bobby Aguilar, lolo, tumulo ang luha sa pisngi ni Emily Taylor. Naglupasay siya sa lupa, mahinang nagsimulang humikbi. Biglang parang may naalala si Emily Taylor. Sa pagmamadali, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpapadala ng text message kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, huwag kang pumunta sa Capital City, kailangan mong mabuhay. Nasira man ang dantiyan niya, basta nabubuhay siya, sapat na kay Emily Taylor. Sa kabilang panig, napahiya si Bobby Aguilar sa lupa, labis na nagdurusa. Sinubukan niyang bumangon ng maraming beses, ngunit sa bawat pagkakataon, napadpad ang isang paa ni Colt Kirby sa kanyang likod. Bobby Aguilar, nagsalita na si Mr. Taylor. Gusto niyang sirain ang dantiyan mo at itapon ka, sabi ni Colt Kirby na may mahinang ngiti. Mariin na pinandilatan ni Bobby Aguilar si Colt Kirby at malamig na sinabing, you don't dare. Haha, tingnan natin kung maglalakas loob ako. Sigaw ni Colt Kirby. Pagkasabi niyan, binago niya ang kanyang kamao sa isang palad at marahas na hinampas si Bobby Aguilar. Arg! Si Bobby Aguilar ay nagpakawala ng galit na dagandong, ang kanyang katawan ay sumasabog na may kamanghamanghang kapangyarihan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at marahas na hinampas ito kay Colt Kirby. Klang! Sa ilalim ng kamaong ito, ang palad ni Colt Kirby ay parang tinamaan ng malakas, ang kanyang pulso ay sumasakit ng husto. Oh, kaya mo pa bang lumaban? Naningkit ang mga mata ni Colt Kirby. Ngumisi siya, sa tingin ko ginagamit mo ang iyong huling beat ng lakas doon, hindi ba? Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, napakaseryoso ng kanyang ekspresyon. Tulad ng sinabi ni Colt Kirby, halos maubos niya ang huling beat ng enerhiya sa kanyang katawan. Hinding-hindi ako mahuhulog dito. Sigaw ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Marami pa siyang dapat gawin.
Dapat niyang iligtas si Grandmaster Taylor, tumuntong sa capital city, pakasalan si Emily Taylor. Kung ang kanyang dantian ay nasira, ang lahat ng ito ay walang iba kundi isang mirage. Tumigil ka sa pagpupumiglas, tatapusin ko na ang paghihirap mo. Ang katawan ni Colt Kirby ay lumundag na may kakilakilabot na kapangyarihan habang ito ay muling sumabog. Boom! Sa susunod na sandali, ang napakalaking puwersang ito ay umulan kay Bobby Aguilar. Sa kritikal na sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa harap ni Bobby Aguilar. Kabanata 367. Hindi malakas ang figurang ito, ngunit sa sandaling ito, tila napakatangkad niya. Mariin siyang hinampas ng palad ni Colt Kirby. Kato Kain. Nang makita ni Bobby Aguilar ang taong ito, hindi maiwasang mapamangha. Lumingon si Kato Kain at sinulyapan si Bobby Aguilar, malamig na sinabing, "Go." Bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa, nakasimangot, "Ano ang tungkol sa iyo?" Hindi sumagot si Kato Kain ngunit malamig na sinabi, "Iwan mo ito sa akin, bilasan mo at umalis ka." Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sa isang sandali. Bagamat makapangyarihan si Kato Kain, nakalaban niya ang 5 peak form of Grandmasters. Gaano man kalakas si Kato Kain, siya ay isang ordinaryong tao lamang, kaharap ang 5 kalaban ng parehong kaharian, ito ay magiging isang mas mapanganib na sitwasyon. Napatikip ng ngipin si Bobby Aguilar at sinabing, "Hindi kita may iwan dito, 2 beses mo na akong nailigtas." Gayunpaman, umungal si Kato Kain, "Umalis ka na rito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, ginagawa ko ito para kay Miss Taylor. Ikaw ang rurok ng pag-asa at pagsisikap ni Miss Taylor, hindi mo ba siya gustong suklian?" Ang dalawang pangungusap na ito ay agad na nagpatahimik kay Bobby Aguilar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, iniyuko ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Kuya Kato Kain, ako, si Bobby Aguilar, ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan sa aking buhay." Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Bobby Aguilar kay Kato Kain, tumalikod, at naghanda na umalis. "Gusto mong umalis? Mangarap ka." Dahil sa pagkabigla sa ilalim ng kanyang mga paa, si Colt Kirby ay naging dahilan upang lumitaw muli ang kakaibang espasyo. Sa sandaling ito, umungal si Kato Kain, at ang laganap na puwersa ay direktang dumurog sa espasyong ito. "Pumunta ka." Umungol si Kato Kain. Hindi na nang ahas si Bobby Aguilar na mag-aksaya pa ng oras. Agad niyang ginamit ang shrinking ground into an inch at tumakas. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Colt Kirby. "Maglakas loob na sirain ang aking plano, pagkatapos ay mamamatay ka sa kanyang lugar," sabi ni Colt Kirby sa nagngangalit na mga ngipin. Sa sandaling ito, isang hindi pa naganap na malaking digmaan ang sumiklab. Si Bobby Aguilar ay tumakas ng tuluyan, hindi alam kung ilang milya ang kanyang tinakasan bago huminto. "Kuya Kato Kain, dapat ay ayos ka lang," bulong ni Bobby Aguilar habang nakatingin sa direksyon ng Budo Association of Oncheon City. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tipunin ang mga tao sa lalong madaling panahon at muling buhayin si Mike Taylor. Naantala na ang oras, kaya imposibleng hindi mabalisa si Bobby Aguilar. Ngunit saan niya mahahanap ang 7 Grandmaster? Habang si Bobby Aguilar ay nalilito, bigla siyang may naisip. Master of Medicine God Pavilion. Isang flash ng pananibik ang bumalatay sa mga mata ni Bobby Aguilar. Ang pagkakakilanlang ito ay sapat na para pagsilbihan siya ng isang Grandmaster. Kaya naman, nag-post agad siya ng mensahe sa Martial Arts Forum. Ang Master of Medicine God Pavilion ay humihiling ng tulong sa 6 na Grandmaster. Magkakaroon ng malaking gantimpala pagkatapos ng kaganapan. Sa ibaba ng mensaheng ito ay ang lokasyon ng Earthfiend Valley. Pagkatapos ipadala ang mensahe, dumiretso si Bobby Aguilar sa Earthfiend Valley. Sa oras na ito, kanina pa naghihintay si Conrad Schroeder sa Earthfiend Valley. Nang makita niya si Bobby Aguilar, nagmamadali siyang sumulong. "Mr. Aguilar, anong nangyari sa iyo?" Nang makita ang mga sugat ni Bobby Aguilar, napasigaw si Conrad Schroeder sa pagkabigla.
Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at hindi nagpaliwanag ng anuman. Sa halip, nakahanap siya ng lugar na mauupuan ng naka-crossleg, binabawi ang kanyang katawan habang naghihintay sa pagdating ng mga Grandmaster. Makalipas ang halos kalahating oras, hindi mabilang na tao ang humahanga. Sa loob lamang ng ilang maikling minuto, mahigit 20 tao ang nagtipon sa pasukan ng Earthfiend Valley. Kabilang sa kanila ang maraming Grandmaster, maging ang mga nasa peak form ng Grandmaster. Sa harap ng napakaraming eksperto, maging si Bobby Aguilar ay nagulat. Bumangon siya sa lupa at iniyuko ang kanyang mga kamay, sinabing, "Salamat sa lahat ng pumunta para tumulong. Haha, ang makapagtrabaho para sa Master of the Medicine God Pavilion ay aming karangalan," sabay-sabay na sabi ng lahat. "Mr. Aguilar, maaari mo bang kunin ang iyong Elder Token para tingnan? Hindi kami nagdududa sa iyo, ngunit nakikiusyoso kami at sana ay hindi ka tumutol," sabi ng isang tao. Tumango si Bobby Aguilar at kinuha ang Elder Token ng Divine Alchemist Pavilion mula sa kanyang bulsa. Nang makita ang token, biglang naging masigasig ang ugali ng lahat. "Mr. Aguilar, sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mong gawin namin. Tama, handa kaming dumaan sa apoy at tubig para sa iyo." Nagmamadaling sumaludo si Bobby Aguilar at sinabing, "Salamat sa inyong lahat sa inyong sigasig, 6 na tao lang ang kailangan ko. Sasama ako. Sasama ako. Ako ay isang Grandmaster, sasama ako." "Ano ang isang Grandmaster?" "Isa akong Grandmaster Peak." Hindi inaasahan ni Bobby Aguilar na magiging kapaki-pakinabang ang pagkakakilanlan ng Elder ng isang Divine Alchemist Pavilion. Noong una, gusto lang niyang humiram ng kapangyarihan ng isang Grandmaster, ngunit ngayon ay mayroong higit sa 6 na Grandmaster, kaya natural, mas mahusay na gumamit ng mga Grandmaster. Kaya, pumili si Bobby Aguilar ng 6 na Grandmaster at magalang na sinabi, "Salamat sa iyong tulong, mangyaring sundan mo ako." Pagkatapos nito, sumigaw si Bobby Aguilar sa iba, "Tatandaan ko ang kabaitan ng bawat isa sa inyo, at kung may kailangan kayo sa akin sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong." "Mr. Masyadong magalang si Aguilar. Maghihintay kami dito, baka sakaling kulang ang lakas ng tao." Ang pagiging makatanggap ng biyaya ng isang Elder ng Medicine God Pavilion ay isang malaking kapalaran. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, at pagkatapos magpasalamat sa lahat, pinangunahan niya ang ilang Grandmaster sa Earthfiend Valley. Matapos mag-ikot-ikot, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng Resurrection Formation. May kabuuang 10 Resurrection Formation sa Earthfiend Valley, ang isa sa mga ito ay ginamit noong huling pagkakataon, at nag-iwan ng 9. Mangyaring umupo sa 6 na Array Eyes. Sabi ni Bobby Aguilar. Ang 6 na Grandmaster ay lubos na nakipagtulungan, kaagad na umupo sa 6 na direksyon gaya ng itinuro ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder at nagtanong, "Nasaan ang bangkay na hiniling kong hanapin mo?" Nagmamadaling naglabas ng bangkay si Conrad. Ito ang katawan ng isang paalang na pagsasanay Grandmaster. Isa rin siyang dalubhasang dalubhasa noong siya ay nabubuhay pa. Sabi ni Conrad. Tumango si Bobby Aguilar, kinuha ang katawan, at inilagay sa gitna ng formation. "Pwede ka na ring umupo," sabi ni Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder. Tumango si Conrad at sumang-ayon. Sunod na inilabas ni Bobby Aguilar ang katawan ni Mike Taylor at inilagay din ito sa gitna ng formation. "Ito, si Emperor Taylor ba ito?" Tila may nakakilala sa pagkakakilanlan ni Mike Taylor. Tumango si Bobby Aguilar. "Oo, ang layunin ng pagsasaaktibong ito ng Resurrection Formation ay para kay Mike Taylor." "Ah, Mr. Aguilar, bakit hindi mo sinabi kanina?" "Oo, isang karangalan para sa amin na matulungan si Emperor Taylor." Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, "Lahat, huwag nang mag-aksaya pa ng oras, ang divine sense ni Mike Taylor ay malapit ng gumuho." Napatigil ang lahat sa pagsasalita at mabilis na tumango. Kapag ang 8 sa kanila ay nasa lugar, sa ilalim ng paghihimok ni Bobby Aguilar, ang Resurrection Formation ay nagsimulang gumana.
Ang mga sinag ng liwanag ay sumabog mula sa katawan ng 8 tao. Nagsimulang mag-condense ang liwanag sa dalawang katawan at pagkatapos ay nabuo ang luminescent connections. Ang divine sense ni Mike Taylor ay dahan-daang umalis sa kanyang orihinal na katawan. At pagkatapos, ang kanyang divine sense ay dahan-daang bumagsak sa kabilang katawan. Ang resurrection formation ay tumagal ng 1 buong oras, at ang liwanag ay unti-unting nawala. Puff! Nasaktan na, si Bobby Aguilar ay nagluwa ng 1 subo ng dugo sa sandaling ito, at ang kanyang mukha ay naging mas mapatla ng ilang shade. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanyang pinsala, at sa halip ay nagmadaling pumunta sa tabi ni Mike Taylor. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang bagong katawan, puno ng tensyon ang kanyang mga mata. Habang lumilipas ang minuto at segundo, sa sandaling ito, unti-unting bumukas ang mga mata ng bagong katawan. Kabanata 368. Sa pagtingin sa katawan na minsan ay hindi pag-aari ni Mike Taylor, naramdaman ni Bobby Aguilar ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagkalito. Mike Taylor. Nag-aalangan na tanong ni Bobby Aguilar. Biglang nagsikip ang mga pupils ni Mike Taylor. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Bobby Aguilar, na uutol, Bobby Aguilar. Nasaan ito? Di ba namatay na ako? Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mamangha sa kahangahangang alaala ni Mike Taylor. Ikaw ay muling nabuhay. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Tiningnan niya ang noo ni Mike Taylor at nakita niyang nawala na ang death aura doon. Ito ay sapat na patunay na ang nakaraang pagkamatay ni Mike Taylor ay hindi isang ordinaryong katapusan ng buhay. Sa eksaktong dahilan, hindi rin alam ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ay tinulungan ni Bobby Aguilar si Mike Taylor na tumayo. Nag-cross arm si Mike Taylor sa likod, at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi niya akalain na pilit na pahahabain ni Bobby Aguilar ang kanyang buhay. Bobby Aguilar, ikaw, ibinuka ni Mike Taylor ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay winagaway ang kanyang kamay ng may pagtataka. Mike Taylor, sa ngayon ay umangkop sa katawan na ito. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, bibigyan kita ng mas mahusay. Sabi ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Mike Taylor, ang tono nito ay may bahid ng kalungkutan, Bobby Aguilar, utang ko sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Umiling si Bobby Aguilar. Pagkatapos ay bumaling si Bobby Aguilar sa iba at buong pagpipitagan na ipinahayag, hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita ninyong lahat sa akin. Pagkasabi nito, kumuha si Bobby Aguilar ng isang papel at isinulat ang kanyang mga contact details. Kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling magtanong. I will not shish away, paninindigan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng mga ngiti sa mukha ng lahat. Mr. Aguilar, masyado kang magalang, sabi nila, bagamat tumibok ang kanilang puso sa kaba. Isa itong elder mula sa Divine Alchemist Pavilion. Kahit ang mga malalaking tao sa capital city ay inaalagaan ng pavilion na ito, pabayaan sila. Maya-maya pa ay bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Naramdaman niya ang isang aura na mabilis na lumalapit sa kanila mula sa hindi kalayuan. 1, 2, 3. 3-peak form of Grandmaster. Bahagyang naging malungkot ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang kanyang pangamba ay hindi dahil sa takot, ngunit ang pag-aalala na ang papasok na tao ay maaaring si Colt Kirby. Hindi lang si Bobby Aguilar, napalingon din ang iba sa direksyong iyon. Sa sobrang bilis, nakita nila ang 3 silhouette na mabilis na nagmamadali papunta sa kanila. Ang nangunguna sa kanila ay si Colt Kirby. Bumilis ang tibok ng puso ni Bobby Aguilar. Colt Kirby. Naabutan na ba niya? Hindi ba ibig sabihin, may problema si Kato Cain? Sa isang kisap mata, dumating si Colt Kirby sa harap ng lahat. May ilang dugong sugat sa kanyang katawan. Ang bawat sugat ay tila nap unit, na tila nakakapangilabot. Ang aura na nagmumula kay Colt Kirby at sa kanyang mga tauhan ay medyo magulo din, maliwanag. Sila ay dumaan sa isang mahusay na digmaan.
Lalong tumigas ang mukha ni Bobby Aguilar, at mahigpit na kumuyam ang kanyang mga kamao. Bobby Aguilar. Si Colt Kirby ay umungal sa galit. Galit na galit, sumugod siya kay Bobby Aguilar. Pinatay ng mga tao mo ang dalawa kong kasama. Itong pin, ilalagay ko sa ulo mo. Halos nagbubuga ng apoy ang mga mata ni Colt Kirby, malinaw na patunay ng kanyang galit sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at nagtanong, ano ang nangyari kay Kato Cain? Pumikit si Colt Kirby, malamig na tumawa, at sinabing, syempre, kinatay na siya. Paano pa kami nagkaroon ng pagkakataon na habulin ka? Pinatay mo siya. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby Aguilar. Nagbanta si Rage na ubusin si Bobby Aguilar sa sandaling iyon. Kung hindi, malamig na sabi ni Colt Kirby. Huwag kang mag-alala, ipapadala kita sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagsimulang lumabas ang aura ni Colt Kirby. Ano, sa tingin mo ba invisible tayo? Sa pagkakataong ito, biglang bumangon ang ilang taong nakatayo sa tabi nila. 1, 2, 3. Mahigit 20 martial artist na sumugod para tulungan si Bobby Aguilar, lahat ay nakatayo sa likuran niya. Sa kanila, mayroong 8 peak form of Grandmasters. Mayroong hindi mabilang na mga ordinaryong Grandmaster. Mr. Aguilar, kailangan mo ba ng aming tulong? May nagtanong. Sinabi ni Bobby Aguilar sa nagngangalit na mga ngipin, patayin silang lahat, gugupitan ko sila. Sige, iwan mo na sa amin. Isang Grandmaster ang humakbang, ang kanyang aura ay sumabog sa isang iglap. Sumunod din ang iba, naghahanda ng makipag-ugnayan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Colt Kirby, malamig niyang tugon, who the hell are you guys? Sinusubukan mong patayin ang iyong sarili. Ang mga tagasunod ni Colt Kirby ay sumigaw, ito ang aming ulo, si Colt Kirby mula sa pamilya Kirby. Sino ang nagmamalasakit kay Colt Kirby? Hindi natin siya nakikilala. Eksakto, kahit na ikaw ang Panginoon ng Langit, maaari pa rin naming durugan ka ngayon. Nagmura si Colt Kirby sa loob. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong impluwensya si Bobby Aguilar. Lahat, huminahon. Ginagawa ko ito para sa pamilya Taylor. Kung lalaban ka sa akin, lalaban ka sa pamilya Taylor. Naglaro si Colt Kirby ng Taylor card sa kritikal na oras. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng karamihan, at ang ilan ay kusang umaatres. Nagtatrabaho para sa pamilya Taylor. Paano mo maaaring makilala ang isang tao mula sa pamilya Taylor? Tanong ni Mike Taylor na may pagtataka sa mukha. Nag-cross arm si Colt Kirby, at mahinang sinabi, nagtatrabaho ako para kay Killian Taylor mula sa pamilya Taylor. Si Mr. Yan ang gustong wakasan ng buhay niya. Killian Taylor. Lalong namutla ang mukha ni Mike Taylor. Alam niyang magdudulot ng gulo si Killian Taylor, pero hindi niya inaasahan na haantong ito sa kasong assassination dito. How about it, may balak ka pa bang pigilan ako? Nakangiting tanong ni Colt Kirby. Nag-alinlangan ang mga tao at sa wakas ay sinabi, Mr. Aguilar, taos puso kaming humihingi ng paumanhin, hindi namin kayang saktan ang pamilya Taylor. Oo, Mr. Aguilar, pasensya na, ngunit wala kaming maitutulong. Humihingi kami ng paumanhin. Lahat sila ay napaatras ng isang hakbang. Ngunit noon, nilamon na ng galit si Bobby Aguilar. Pinandilatan niya si Colt Kirby at umungal, kung sino man ang pumatay kay Colt Kirby, bibigyan ko sila ng Earth Rank Kill. Nagkatinginan ang mga tao, ngunit walang kumibo. 10. Galit na sigaw ni Bobby Aguilar. Huminga ang karamihan. 10 Earth Rank Kills, ang alok na ito ay talagang napakapang-akit. Kung sino man ang pumatay kay Colt Kirby, bibigyan ko sila ng Divine Rank Kill. Itinaas muli ni Bobby Aguilar ang pusta. Sa ganoong mataas na insentibo, kailangang magkaroon ng matatapang na lalaki. Nang marinig ito, ang mga Grandmaster na naruroon ay hindi na nag-aalala tungkol sa pamilya Taylor. Isa-isa silang humakbang pasulong, nakatingin kay Colt Kirby. Sino ang nagmamalasakit kung kanino ka nagtatrabaho, kahit na nagtatrabaho ka para sa pamilyang Taylor, ikaw ay walang iba kundi isang aso ng pamilyang Taylor. Eksakto, kung papatayin namin ang isang asong tulad mo,
Makikipagdigma ba ang pamilya Taylor tungkol dyan? Lahat, sabay nating ibaba siya, patayin natin itong Colt Kirby. Kabanata 369. Malungkot agad ang mukha ni Colt Kirby. Nang maramdamang may mali, tahimik niyang sinabi, bumalik ka kaagad. Walang pagdadalawang isip, tumalikod ang dalawa sa kanyang tabi at tumakas. Mabilis na kumilos ang tatlo. Bago pa makapag-react ang iba, nakalayo na sila. Mr. Aguilar, dapat ba nating ipagpatuloy ang pagtugis? Tanong ng karamihan. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at umiling, hindi na kailangan. Nagpasya siyang hayaan silang makatakas sa ngayon. Hahanapin niya sila balang araw at lipulin ang kanilang mga angkan. Tatandaan ko ang kabaitan mo. Kapag natapos ko na ang pagpino ng mga table tasks, tiyak na ireregalo ko ito sa iyo, sabi ni Bobby Aguilar, ang kanyang mga kamay ay nakadaop bilang pasasalamat sa karamihan. Nagpapasalamat kami kay Mr. Aguilar. Sabay-sabay na sigaw ng karamihan. Matapos paalisan ang mga tao, bumalik si Bobby Aguilar sa Earthfield Valley. Bobby Aguilar, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Tanong ni Mike Taylor. Umiling si Bobby Aguilar at sumagot, Mike Taylor, hanggat nabubuhay ka, walang ibang mahalaga. Bumalik na tayo sa capital city ngayon. Gayunpaman, mukhang seryoso si Mike Taylor. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, natatakot ako na hindi na ako makakabalik. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Mike Taylor, I suspect Keelan Taylor has already announced my death. Now, with a new appearance and everything, kung hindi niya ako makikilala, wala na ako sa mundong ito. Tulad ng sinabi ni Mike Taylor, ginawa iyon ni Keelan Taylor. Kilala ng ama ang anak. Tila inasahan na ni Mike Taylor ang lahat ng ito. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Inilabas niya ang kanyang telepono, nagbabalak na ipaalam ito kay Emily Taylor. Gayunpaman, napansin niya ang isang mensahe mula kay Emily Taylor. Bobby Aguilar, huwag kang pumunta sa capital city. Please, maghintay ka. Nang makita ang mensahe, naramdaman ni Bobby Aguilar ang pagtibok ng kanyang puso. Maliwanag, may nangyari sa capital city. Mabilis na kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Emily Taylor. Matagal na tumunog ang telepono na walang sumasagot. Mapilit si Bobby Aguilar. Nagpatuloy siya sa muling pagdayal. Matapos ang 4 na hindi nasagot na tawag, sa wakas ay may sumagot sa ika-5 pagtatangka. Gayunpaman, hindi ito si Emily Taylor. Ito ay isang hindi pamilyar na boses. Bumulong siya, Mr. Aguilar, mangyaring itigil ang pagtawag kay Miss Taylor. Na-confiscate ang phone niya. Nang marinig ang mga salitang ito, mas naging seryoso ang mukha ni Bobby Aguilar. Nakagat ang labi, nagtanong, kumusta na si Emily? Okay lang ba siya? Natanggal na ang autoridad ni Miss Taylor. Okay naman siya, nakakonfine lang ngayon. Mr. Aguilar, nais ni Miss Taylor na ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Galit na sabi ni Bobby Aguilar, pwede ka bang magpasa ng mensahe sa kanya? Salamat. Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, sumagot siya, okay, ano ang mensahe? Sabihin mo sa kanya na nagawa kong buhayin si Mike Taylor. Sabihin din sa kanya na hintayin ako sa capital city. Pupunta ako para kunin siya. I promise to fulfill the vows I made, nagmamadaling sabi ni Bobby Aguilar sa telepono. Sige, nakuha ko na. Pumayag siya, pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, maingat na lumipat ang yaya patungo sa silid ni Emily Taylor. Miss Taylor, tumawag lang si Mr. Aguilar. Bulong ni yaya. Mabilis na bumangon si Emily Taylor at nagtanong, kumusta na siya? Okay lang ba siya? Sabi ni yaya, okay naman siya. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na binuhay niya si Mike Taylor. Gusto niyang hintayin mo siya sa capital city. Darating siya para sa iyo. Nang marinig ito, ang mukha ni Emily Taylor ay sumilay sa isang namumulaklak na ngiti, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Sa pagkakataong iyon, isang boses ang nagmula sa likuran.
Nang lumingon siya, nakita niya si Keelan Taylor na nakatayo sa likuran niya na may malamig na ekspresyon. Mr. Taylor, nagsimulang magpaliwanag ang yaya, ngunit sinampal siya ni Keelan Taylor kaya nawala ng malay. Nagsindi ng sigarilyo si Keelan Taylor at malamig na sinabi, binuhay niya, di ba? Mukhang walang kakayahan si Cole Kirby. Tinitigan pabalik ni Emily Taylor si Keelan Taylor at nagtanong, ano ang gusto mo? Huwag kang mag-alala, Emily. Tutal, ikaw naman ang pamangkin ko. Hindi kita sasaktan, bumuga ng usok si Keelan Taylor. Ang ginawa ko lang ay para sa kapakanan mo. Ang pagpapakasal kay Dexter Blair ay hindi mas mahusay kaysa sa pagpapakasal kay Bobby Aguilar. Relax, basta behave ka, mananatili kang Miss Taylor. Pagkaalis ni Keelan Taylor sa estate ng pamilya Taylor, agad na naging malamig ang mukha niya. Yung walang kwenta. Ni hindi niya kayang patayin si Bobby Aguilar. Galit na sabi ni Keelan Taylor. Magpadala ka kaagad kay Bobby Aguilar. Tandaan, ipadala ang aming makakaya upang maalis siya. Sa pamamagitan ng aming pinakamahusay, malinaw na sinadya niya ang Grandmaster pick. Ayaw ni Keelan Taylor ng anumang sorpresa. Kaya inutusan niya ang Grandmaster pick na patayin si Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, si Bobby Aguilar ay nilamon ng magkahalong emosyon. Ipinaliwanag niya kay Mike Taylor ang lahat ng nangyari. Matapos siyang pakinggan, hindi napigilan ni Mike Taylor ang paulit-ulit na buntong hininga. Tapos parang may sumakit sa kanya, nagsalita siya. Bobby Aguilar, umalis ka kaagad dito, sabi ni Mike Taylor sa malamig na boses. Anong nangyari? Tanong ni Bobby Aguilar. Nanatiling matigas ang mukha ni Mike Taylor at sinabing, dahil alam ko ang nalalaman ko tungkol kay Keelan Taylor, hindi niya hahayaang manatiling buhay ang sinumang may kaugnayan dito. Umalis ka na dito. Naiintindihan ko. Tumango si Bobby Aguilar. Bago umalis, may huling gagawin ako. Dumausdes ang mga mata ni Bobby Aguilar sa direksyon ng Martial Arts Association. Sa gusali ng asosasyon, si Rishi Shepherd ay nakahiga sa isang upuan, sinusuri ang dalawang tabletas. Dahil para sa isang tao sa kanyang antas, ang pagkakaroon ng akses sa dalawang Earth Rank pills ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Hehe, ang swerte ko. Hindi ko lang napabuti ang relasyon ko sa pamilya Kirby, pero nakatanggap din ako ng ganang bagay, haha. Natutuwa itong si Rishi Shepherd at hindi niya mapigilan ang kanyang pagtawa. Maya-maya lang ay may narinig na boses mula sa labas. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pagtingala, nakita ni Rishi Shepherd si Bobby Aguilar na nakatayo sa pintuan, malamig na nakatingin sa kanya. Kabanata 370. Nang makita si Bobby Aguilar, biglang nagbago ang mukha ni Rishi Shepherd. Nagmamadali siyang umupo sa sofa at takot na sinabi, ikaw, hindi ka patay. Hindi umimik si Bobby Aguilar, at sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Rishi Shepherd. Pagkatapos, isang malaking kamay ang direktang humawak sa leeg ni Rishi Shepherd at itinaas siya sa himpapawid. Huwag mo akong patayin, pilit na nagpupumiglas si Rishi Shepherd, puno ng takot ang kanyang mukha. Malamig na tanong ni Bobby Aguilar, nasaan si Kato Cain? Kato Cain, sino? Nahihirapang tanong ni Rishi Shepherd. Forget it, ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Tumigil ka. Sa sandaling ito, maraming Grandmaster ang sumugod sa opisina. Kinakabahan silang tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, bilasan mo na ang vice-presidente natin, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Bastos. Ngumisi si Bobby Aguilar. Sakto ang dating mo, papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, binitawan ni Bobby Aguilar. Si Rishi Shepherd at humakbang patungo sa grupo. Sa hindi mapigil ang puwersa, halos walang kapangyarihan ang mga Grandmaster na ito na lumaban kay Bobby Aguilar. Sunod-sunod na inilabas ng Heaven Swallow ang skill ni Bobby Aguilar ang Grandmaster, lahat ay namamatay sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, ang opisina ay napuno ng mga bangkay at ilog ng dugo.
Namutla sa takot ang mukha ni Rishi Shepherd. Nang inag siya at natakot na sinabi, huwag mo akong patayin. Ibabalik ko sa iyo ang pill. Iligtas mo ang buhay ko, please. Hindi umimik si Bobby Aguilar. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ni Rishi Shepherd. Ang gintong liwanag ay sumugod patungo sa banal na pakiramdam ni Rishi Shepherd. Ito ang soul-searching technique. Sa pilitang hinahanap ang memorya ni Rishi Shepherd. Iba't ibang larawan ang lumabas sa harap ni Bobby Aguilar. Sa mga larawang ito, si Kato Cain ay napuno ng dugo, ang kanyang katawan ay halos gumuho. Paulit-ulit siyang bumagsak ngunit bumabangon sa bawat pagkakataon, ginagawa ang lahat para patayin ang dalawang peak form of Grandmasters, na lubhang nasugatan si Colt Kirby at ang iba pa. Ngunit kung tutuusin, isa lamang siyang mortal na katawan, sa kalaunan ay nalulula sa 5 Grandmaster. Nang magbago ang eksena, nagising si Rishi Shepherd na wala na si Kato Cain. Matapos tingnan ang mga alaala ni Rishi Shepherd, lalong tumindi ang galit ni Bobby Aguilar. Karapat-dapat kayong mamatay. Colt Kirby, dudurugin ko kayo. Nagnganga ang mga ngipin ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, ako. Bitik. Magsasalita pa lang si Rishi Shepherd, sinampal ni Bobby Aguilar ang ulo niya, nabasag ito ng isang suntok. Padalos-dalos, si Bobby Aguilar ay nagdulot ng malaking pinsala sa Budo Association of Ancient City. Ang buong Martial Arts Association ay dumanas ng hindi mabilang na casualty. Tumayo si Bobby Aguilar sa pasukan ng Martial Arts Association at malamig na sinabi, ang daming kasuklam-suklam na mga hamak. Hawak niya ang isang tansong espada at iwinagayway ito, na lumikha ng isang malawak na alon ng enerhiya. Sa isang iglap, ang Martial Arts Association ay pinatag ng isang sword strike. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi na lumingon si Bobby Aguilar at naglakad na palayo. Dinala niya sina Mike Taylor at Conrad Schroeder sa airport. Conrad Schroeder, bumalik ka muna. Nakatayo sa airport, tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ni Conrad Schroeder. Tanong ni Conrad Schroeder, Mr. Aguilar, saan ka pupunta? Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, Divine Alchemist Pavilion. Sa kasalukuyang lakas ni Bobby Aguilar, talagang hindi siya mapapantayan sa pamilya Taylor. Marahil ang Divine Alchemist Pavilion lang ang makakapagprotekta kay Bobby Aguilar ngayon. Pagkatapos magpaalam kay Conrad Schroeder, dinala ni Bobby Aguilar si Mike Taylor at sumakay ng eroplano, dumiretso sa Rivertown. Sa sandaling sumakay sina Bobby Aguilar at Mike Taylor sa eroplano, ang pamilya Taylor ay mabilis na nalaman. Sa opisina, sa harap ni Keelan Taylor, nakatayo ang 4 na peak form of Grandmasters. Bilang isang Grandmaster ng pamilya Taylor, ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong Grandmaster. Ang bawat isa sa kanila ay kabilang sa mga nangungunang manlalaban na maaaring harapin ang maraming kalaban sa parehong antas. Pumunta ka sa airport sa Rivertown ngayon, hintayin si Bobby Aguilar, at patayin siya sa sandaling makita mo siya, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Yes, Mr. Taylor, sigaw ng 4 na lalaki. Mr. Snyder, tandaan mo, sa lahat ng paraan, patayin mo si Bobby Aguilar at ibalik mo ang ulo niya sa akin, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Tumango ang lalaking tinawag na Mr. Snyder at sinabing, Mr. Taylor, sigurado ka. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang 4 na lalaki at lumabas ng opisina. Sa puntong ito, ang pamilya Blair. Magkaharap na nakaupo sina Dexter Blair at Riley Blair, tila may pinag-uusapan. Dad, nagpadala na si Keelan Taylor ng mga tao para patayin si Bobby Aguilar. Hindi ba dapat gumawa din tayo ng pahayag? Sabi ni Dexter Blair. Nang marinig ito, sinampal siya ni Riley Blair sa mukha. Napuno ba ang utak mo ng tae ng aso? Kahit kumilos si Keelan Taylor, he would need a reasonable excuse, let alone us. Malamig na sabi ni Riley Blair. At saka, kumakalat na ang balita ng kasunduan ninyo ni Bobby Aguilar. Kung kikilos tayo ngayon, hindi ba ito mapapahiya sa pamilya natin ni Blair? Tinakpan ni Dexter Blair ang kanyang mukha at hindi nakaimik.
Sandali, sa estilo ng paggawa ni Keelan Taylor ng mga bagay, tiyak na mamamatay si Bobby Aguilar, sabi ni Riley Blair na may malamig na nguso. Sa ilang araw, dadalhin kita sa pamilya Taylor para mag-propose ng kasal at magtakda ng petsa. Nang marinig ito, sa wakas ay bakas sa mukha ni Dexter Blair ang pagkasabik. Salamat, tatay. Masiglang tumango si Dexter Blair. Ang eroplano ay lumipad ng mataas sa kalangitan, ngunit ang puso ni Bobby Aguilar ay napuno ng hindi malinaw na pakiramdam ng pagkabalisa. Hindi lang si Bobby Aguilar, kundi si Mike Taylor ay ganoon din ang nararamdaman. Hindi ko inasahan na ang gayong pagbabago ay mangyayari sa pamilya Taylor ilang araw lamang pagkatapos ng aking kamatayan, bumantong hininga si Mike Taylor. Napangiti na lang ng mapait si Bobby Aguilar. Ni hindi niya maisip kung anong klaseng mundo ang mga aristokratikong pamilyang ito. Ganoon ba talaga kahalaga ang kapangyarihan, kayamanan, at katayuan? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang paulit-ulit na tanong nito sa kanyang puso. Para sa mga Hungarian ito, may magagawa ba talaga ang mga tao? I wonder how Kato Kain is doing, bulong ni Bobby Aguilar. Dahil hindi niya nakita ng sariling mga mata ang bangkay ni Kato Kain, natural na umaasa si Bobby Aguilar ng pagkakataon. Matapos ang halos 5 oras na paglipad, tuluyang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Rivertown. Sa sandaling lumapag ang flight na ito, natanggap ni G. Snyder ang balita. Mabilis silang nag-ambush malapit sa exit, hinihintay si Bobby Aguilar. Sa ilang sandali, lumitaw si Bobby Aguilar sa labasan kasama si Mike Taylor. Gagawin na ba natin ngayon? May nagtanong. Sinulyapan siya ni Mr. Snyder at umiling, ito ang airport. Ang pag-aksyon dito ay maghihikayat sa mga awtoridad. Kung ganoon, paano kung tumakas siya? May nagtanong. Ngumisi si Mr. Snyder, isa lang ang ibig sabihin ng paglitaw ni Bobby Aguilar sa Rivertown sa oras na ito, pupunta siya sa Divine Alchemist Pavilion. Isa lang ang daan papunta sa Divine Alchemist Pavilion. Kailangan lang natin siyang hintayin malapit sa pavilion. Ikanaway ni Mr. Snyder ang kanyang kamay, at agad na tumalikod ang 4 na lalaki at naglakad palabas ng airport. Sa daan patungo sa Divine Alchemist Pavilion, kailangan nilang dumaan sa isang masukal na kagubatan. Si Mr. Snyder at ang iba ay naghihintay dito. Sa kanilang lakas, tiyak na makikita nila si Bobby Aguilar sa sandaling lumitaw siya. Isang taxi ang naghatid kina Bobby Aguilar at Mike Taylor sa Divine Alchemist Pavilion. Sa oras na ito, sa itaas na palapag ng Divine Alchemist Pavilion, may pinag-uusapan ang Pavilion Master sa unang Elder. Biglang nagsalubong ang mga kilay ng Pavilion Master, at hindi niya maiwasang tumingin sa malayo. Pavilion Master, ano ang problema? Mabilis na tumayo ang unang Elder at nagtanong. Napangiti ang Pavilion Master sa gilid ng kanyang bibig at mahinang sinabi, narito si Bobby Aguilar.